Hello, kumusta mga tol? At ngayon ay nagbabalik ulit tayo dito sa ating channel Agent Expose. At ngayon, napaka-interesting nitong panonoorin natin ngayon. May nakakagulat na nangyayari ngayon sa USA. May bago pa bang nangyayari sa USA ngayon? Marami naman nakakagulat pa ba to? Anyway, ang featured channel natin for today, syempre si SIA o si Sia sa iyong araw, at ilalagay ko again mga tol gaya ng dati, ilalagay ko sa may description box yung kanyang link, yung link ng channel niya para kung gusto nyo panoorin yung video na ito na walang commentary, walang nakaka-annoy na commentary na katulad ko, ay dumiretso na kayo kay Sia, at mag-subscribe na rin kayo kay Sia mga tol. At syempre, kung gusto nyo rin naman malaman o yung mga masasabi ko tungkol sa topic na ito, ng mga nangyayari sa USA ngayon, panoorin nyo naman to hanggang dulo mga idol. Suportahan po natin ang ating mga YouTube content creator, especially mga Pilipino mga tol. Napakaraming salamat po. Maraming salamat po. Yung pa lang po, sa mga magsasubscribe sa channel na Agent Expose, sa channel natin. Syempre, once again, kay Idol Sia, At ngayon, hindi na siguro natin patatagalin to. Huwag nyo pa nakakalimutan mga tol. Syempre, sana po, supportahan nyo rin po ang aming Lazada at TikTok shop. Check nyo lang po dyan yung aming, siguro pa-plus ko na sa screen ko ano yung product namin. Sana po, subukan nyo rin po yung product namin mga idol. So, hindi natin patatagalin to. Ano ba itong mga nakakagulat na nangyari sa USA ngayon? Magre-react lang tayo mga tol. Wala tayong gustong tapakan o masaktan ng mga tao sa channel na to. Magre-react lang po tayo dito. Malaya po tayo magbigay ng ating mga sariling komento. Entitled tayo dyan. Lagi naman tayo entitled dyan, And as long na sana hindi tayo nakakasakit ng kapwa natin. So, once again, tuloy natin ito. Let's go. The first case of malaria has been diagnosed in the United States in 20 years. I'm Dr. Hassan, board-certified trauma anesthesiologist. And just today, news reports out of Florida and Texas have reported that 5 individuals have been infected with malaria. Ang unang kaso ng malaria ay na-diagnose sa United States of America 20 years ago. Ito ay ayon kay Dr. Hassan. Siya ay isang board-certified trauma anesthesiologist at inireport ng mga kaibigan sa Florida at Texas. Ay nakitaan nila na may mga individual dito na infected na ng malaria na tila baga napaka-imposibleng mangyari na sa loob ng 20 years ay walang nangyaring ganito. Ano nga ba ang katotohanan patungkol sa malaria at ano ang kinalaman ni Bill Gates sa bago niyang kumpanya na gumawa ng mga GMO o genetically modified organisms na mga lamok, at ito ay pinakalat nila sa lugar. Pause mo natin to. Ano yun? Mga tol? Si Bill Gates? Anong kinalaman ni Bill Gates dito? Di ba si Bill Gates yung may-ari ng Microsoft ba? Di ba? Anong kinalaman ng lamok sa Microsoft? Ng Microsoft sa lamok? Nakakagulat nga to. Tama nga yung title, nakakagulat nga, Tuloy natin, ano itong mga GMO na to? O genetic mo... Basta yun na yun. Organism o GMO. Ayun, tingnan natin kung ano yung masabi ni Sia dito sa mga ni-research sa video na ito. Tuloy natin. Ng Florida. Ito nga ba ay isang agenda ng depopulation? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayan guys, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali pa-member sa ating Sia membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges. Ngayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topic. Okay, pause mo natin doon. Grabe yung sinabi doon na depopulation agenda. So, meron tayong konting conspiracy tungkol dyan, Hindi ko alam kung pwede kong banggitin dito, yung shotgun. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo, pero tingin ko sa mga talaga nanonood ng mga ganitong klase ng topic,
syempre nung nakarang mga taon, no, na shotgun tayo, no, na tinamaan tayo, no. Kumbaga, sabi nga nila meron depopulation control, no. Ibig pong sabihin itong depopulation, mga idol, is parang kinokontrol yung populasyon ng buong mundo, no. At ang tanong ay kasama nga ba itong lamok na to? Kasi napaka no, hindi mo mapapansin no? Kung marami nga naman makakagat yung lamok, ay marami rin mamamatay. Tuloy natin to. Sino to? Dr. Shika Jane. Okay, Jane. Tuloy. Kung ating mapapakinggan ang isang doktor na si Dr. Shika Jane, siya ay isang board-certified physician at hematologist at oncologist. Ito ang kanyang sabi. Atin siyang pakinggan. For panic, but I do think it's cause for concern. And I really think we need to look at the underlying reason why we haven't seen malaria in 20 years and we're seeing it now. And some of it can be attributed to climate change. We're seeing more warm weather for longer periods of time. We're seeing environments that might be more amenable for mosquitoes that are carrying malaria to live in these warmer climates. So again, emphasizing that this is not a contagious disease. You cannot catch it from someone else, but you can catch it from mosquitoes. Oo mga kaibigan, ang taon ay 2003 nung nagkaroon ng malaria sa United States of America. Dahil ang malaria ay karaniwan lang nakikita sa mga tropical country pa countries. naman tayo. Ngunit ito ay nasa United States of America na rin. Ngunit ano nga ba ang nakakatakot sa mga lamok na carrier ng malaria? Ang nakakatakot nito mga kaibigan ay pwede itong kumalat sa buong kalamukan kahit na hindi ito nakakahawa. Pwedeng lumipat ang malaria sa pamamagitan ng needle injection, blood transfusion, at marami pang iba. At kung ating mapapansin, bihira ang mga nakakasurvive sa malaria, lalo na kung hindi ito kaagad naagapan. Oo mga kaibigan, very life-threatening ang mga tao na maapektuhan ng sakit na malaria, na ito ay nagkukos ng mga seizures, coma, kidney, damage sa puso, at magbubunga ng iba't ibang klase ng Pause muna natin. So, kung titignan nyo nga guys, no, kung napapanood nyo minsan sa yung mga top 10, mga napapanood ng mga top 10 animals, top 10 accidents, top 10 mysterious, ganyan. Yung parang napanood ko yata dati na top 10, no, na mga pinaka-dangerous animals, no. Nagulat na nga ako nung nakita ko ang number 1 ay lamok. Akala natin, no, yung mga pinaka-dangerous ay yung mga pating, yung mga leon, yung mga mababangis na hayop na naglalakihan. Pero yung number 1, yung ganito lang pala kaliit, lamok, na minsan binabaliwala lang natin, no. Pero ngayon, minomodified na siya, no, genetically modified organism ba, parang ganon. Ginagawa na siya sa laboratory, parang ganon, minamass produce siya mga idol. So medyo dapat tutukan din natin to. Malay mo ngayon pa naman, ngayon daming lamok dito. Tuloy natin. Komplikasyon na sanhi ng kamatayan ng isang tao. Kung ating mapapansin, ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng malaria dito? Isa sa mga tinitingnan na dahilan ay kung saan si Bill Gates ay nagkaroon ng isang kumpanya na gumawa ng mga genetically modified organisms na klase ng mga lamok, na umaabot sila sa paggawa ng mga GMO na mga lamok ng 30 milyon na mga mosquitoes kada linggo. Ito pa ay ayon kay Dr. Scott O'Neill. Siya ang isa sa mga head sa kumpanyang ito. Atin siyang pakinggan mga kaibigan. Sa mga tol, kumpirmado, no, merong mosquito factory. Hindi matatawag po ba natin conspiracy to? Totoo ba to o hindi? Pero ayun, no, dito sinasabi, mosquito factory. Ayan, dami, tuloy natin. I'm Scott O'Neill here in Medellin, Colombia today, and I'm at the world's biggest mosquito factory for the World Mosquito Program. We're making in here 30 million mosquitoes a week. Come have a look. Kung ating mapapansin, hindi kaya nagkataon lamang na si Bill Gates, isang philanthropist at billionaire, ay nag-propose na gumawa ng mga GMO na mga lamok upang maiwasan ang pagpapalaganap ng mga lamok na infected daw ng dengue at malaria.
Kaya daw nirelease nila ang napakaraming mga lamok sa lugar ng Florida upang patayin ang mga lamok na infected daw ng dengue at malaria. Ito pa ang isang video ni Bill Gates na nagpropromote patungkol sa kanyang kumpanya. Ano sa palagay niyo mga tol? Medyo kaduda-duda to ah. Ang sabi niya, no, ayon kay Bill Gates, no, parang gumawa nga daw sila ng mga lamok na to, na pang hybrid, no, para patayin yung kapwa. Paano niya papatayin yung kapwa lamok niya? Papatayin daw yung mga lamok na may daladalang sakit na malaria. Posibleng may ibang dahilan, posibleng may ibang agenda, posibleng palabas niya lang to. Maraming posible. Pero hindi ko sinasabing mali siya, hindi ko sinasabing tama siya. Hindi ko sinasabing totoo o hindi, no? Parang gano'n. Pero pag-isipan nyo mga tos, i-comment nyo nga sa baba ano masabi nyo dito. Medyo kaduda-duda na to eh. Ano masabi nyo mga tol? Na may kinalaman sa paggawa ng mga GMO ng mga lamok. Atin itong panoorin mga kaibigan. Malaria is first transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There's no reason only poor people should have the experience. At ang nakakamangha mga kaibigan, lahat ng mga lamok na nirelease nila ay may mga barcodes. Ibig sabihin, alam ng kumpanya ni Bill Gates kung ito ay GMO na lamok o hindi. Ngunit ito mga kaibigan ay hindi sinasang-ayunan ng mga fact checkers. Ang tindi naman no, may barcode. Ano nangyayari sa inyo US? Tama nga tong title ni Sia. Kakaiba na kayo. Ang daming nangyayari sa USA ngayon mga tol na sobrang kakaiba na, no? Shoutout sa mga gising, sa mga awaken, sa mga nakakaalam. Guys, nagkakaintindihan tayo, ano? Pero kailangan nating maging mapanuri, no, sa mga panahon ngayon at mag-research na mas malalim at mas marami pa kung ano yung mga bagay-bagay na to. Nakakagulat lang, no? Sige, tuloy natin to. Dahil hindi raw ito totoo, ngunit kayo na mga kaibigan ang manghusga kung ito ba ay totoo o hindi. Dahil noong 2009 sa isang TED conference, binanggit ng Gates Foundation na sila ay tutulong na patayin ang mga lamok sa Florida. At after ilang mga dekada sa panahon natin ngayon, hindi ba't nakapagtataka bakit umusbong ang mga kaso? Kawawa na may mga taga-Florida, parang ginawang testingan. Ano? Kawawa na may mga taga-Florida, bakit mga taga-Florida ang pinagdidiskitan dito at laging pinagpapraktisan ng mga to? Tuloy. Ng malaria doon din sa Florida, kung saan nag-release ng mga GMO ng mga mosquitoes sa state na ito. Hindi ba't nakapagtataka Pwede, na hindi yung kaya sasabi ko. ay isa itong malaking agenda ng Bill Gates Foundation upang i-depopulate ang Amerika? Ngunit ganun pa man, lagi natin tatandaan na tayo'y mag-ingat sa lahat ng ating mga pinupuntahan at hiningin sa ating Panginoong Diyos ang proteksyon laban sa anumang klase ng sakit. At ito nga mga kaibigan, ang isang babala sa atin na tayo ay malapit na sa katapusan ng mundo. Hiniling ng ating Panginoon na tayo maging handa sa mga bagay na mangyayari sa ating mundo. Ayun, mag-react tayo doon sa sinabi ni Sia, no, na hindi talaga ito yung pating permanenteng tirahan mga idol. So, kumbaga ang buhay mapakaiksi. Kahit mabuhay ka pa ng 70, 90, 100, 150, 200 years old ka pang abutin dito sa earth, ay maiksi pa rin yan kumpara sa buhay na walang hanggan, no, mga idol. So, kumbaga dapat kapit lang tayo sa Diyos ngayon dahil sa sobrang hindi lang po ito ang mga topic na madidiscuss natin dito, sobrang dami pa, especially mga nangyayari ngayon sa USA, napakarami.
At alam ko na marami na rin sa inyo ang hindi na rin lingid sa inyo yung mga ganitong topic, mga idol. Ang tingin ko nga alam nyo na rin yung mga ganito, yung mga napapanood sa iba pang platform, no, sa mga TikTok. Kaya ayun, tuloy natin to. Ano pa yung mga sasabihin dito? Ito, Hebrew. Na magpapago ng ating mga pananaw na ang ating mundo ay hindi talaga ito ang ating permanenteng tahanan. Mga Hebrew 13 verse 14 to 16. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kahit lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Kaibigan, ang lupang ito ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan, sapagkat mayroong mas mabuti na tahanan na wala ng dilubyo, wala ng mga sakuna, wala ng malarya o mga lamok na kakagat sa atin. Ang ating Panginoong Diyos ay naghanda ng isang lugar na ligtas sa mga bata na kahit saan sila pumunta ay hindi sila mapapahamak. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay may plano para sa iyo. Ang tanong ay, ayun mga tol, so nais mo siguro bang tumugon? yan, dito ko na lang puputulin to, no? Itong sinasabi na lamok nga na ito, mga nangyayari sa US ngayon, sobrang kakaiba. Ano na ba ang nasa isip ng mga taong to, mga philanthropist pa, mga sikat pa, mga mayayaman pa, mga kahanay nito, yung mga sila Mark Zuckerberg, sila Elon Musk, no, sila Steve Jobs, no, ito yung mga kahanay ng mga yan pero kakaiba. Ang ano ba yung mga nangyayari? Ano sa palagay niyo mga tol? Ano tong lamok na to? Ito ba ang lamok na to? Ang duty talaga nito o ang purpose talaga nito ay patayin yung ibang lamok na may sakit? O itong lamok na to ang mismong magdadala ng sakit? So, ingat po tayo mga tol. Ingat po tayo saan man tayo naroon, saan man bansa tayo naroon, especially mga Pilipino nasa ibang bansa. Ako po, ayun. Hindi ko kasi alam kung pwede kong sabihin lahat dito. Pinipigilan ko lang ang aking sarili, pero syempre kailangan natin maging patas sa lahat ng bagay. Hindi tayo pwedeng basta-basta sugod at hindi natin alam kung sinasabi natin, no? Kung meron man ako mga pagkakamali sa mga komento ko dito, mga tol, patawarin nyo ako, no? Pero ang masasabi ko lang po, ingat po kayo at syempre lagi po natin hingin ang proteksyon ng ating Panginoong Hesus, no? Na siya talaga yung talagang ating ultimate goal, no? Sandali lang tayo mabubuhay dito, no? Kaya wag din tayo matakot sa mga to, kundi bagkus mga tol, manalangin na lang tayo dahil hindi natin kontrolado ang mga bagay na ganito. Kaya siguro ayun mga tol, dito natin tatapusin to. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Sia sa iyong araw. Nandiyan sa may baba sa description box yung kanyang link ng channel niya. At huwag din kayong makalimot na sumuporta sa Agent Expose, itong channel natin mga idol. Marami pa tayong pag-uusapan, marami pa tayong pagre-reactan. At excited na ako mabasa yung mga comments dyan sa may baba. Maging mabuti lang tayo sa mga kapwa natin mga idol. Huwag natin saktan yung damdamin ng ibang kapwa natin, no? Magkaroon lang tayo ng tamang argumento, no? Yung healthy argument lang, no? Hindi naman siguro masama pagdating doon magbigay tayo ng sarili nating komento at opinion tungkol sa mga napapanood natin. So once again, paalam na. God bless you. Ingat po kayo. Ciao.